Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa ating panibagong video dito sa ating channel. So guys, nakabalik na tayo ngayon dito sa United Kingdom. So we spent 2 months sa pag-look after ng ating backyard business, no, RTL business sa Pilipinas. At nag-enjoy talaga ako guys nung ako'y nasa Pilipinas at inaalagaan natin yung ating mga manok, no. So nag-enjoy ako dahil hands-on tayo sa trabaho, kung paano magbenta, paano maglinis, paano mag-pick up ng itlog, magpakain ng mga manok, at saka nakikita mo talaga na monitor mo yung iyong mga alaga. So nag-enjoy ako diyan. Kaya lang I have to go back to United Kingdom and be an OFW again, no. Kasi syempre hindi pa natin well established itong ating business, mag-expand pa tayo at kailangan pa natin ng pondo para dito sa ating business na gustong palaguin. At sa mga darating na panahon ay hopefully ay makapag for good na tayo, no. So guys, yan, welcome back tayo dito sa ating mga videos at gagawin ulit natin yan away from the business, which is hindi naman siya mahirap kasi namomonitor naman natin siya palagi. At the same time ay napapagkatiwalaan naman natin yung ating kasama na naglo-look after dun sa ating farm, no. So yon guys, ngayon namang gabing ito ay sasagutin natin yung mga palaging tinatanong na paano ba magsimula ng negosyo ng RTL business, worth it ba na gawin itong business na to sa ganitong numbers na pagsisimulan, at pwede bang magsimula ng ganito, no? So ngayong gabing ito sasagutin natin yan pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay guys, so welcome back dito sa panibago nating video, no, at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Kung bago ka dito sa channel natin na to ay subscribe naman, no, at nang tayo ay patuloy na magkaroon ng updates dito sa ating mga videos na ina-upload, no. Paki-click nyo na rin yung notification button para na sa ganon ay updated kayo, no, ma-update kayo ma-notify kayo sa mga panahon na nag-upload tayo tungkol sa RTL business, no. So ngayong gabing ito guys ay sabi ko nga, pag sasagutin natin yung tanong na pwede bang magsimula ng konting numbers lang. Ngayon, ano ba yung magandang pagsimulan, no? So meron kasing 48 heads lang, may 90, 48 plus 48, no. Pwedeng 100 heads lang, pwedeng 192 heads lang, o 200 heads lang, pwedeng 500, pwedeng 600, pwedeng 1,000, depende sa inyong kakayanan, no. Depende sa budget na meron kayo. So ang pagsisimula natin na sa tingin ko, itong pag-uusapan natin, ito yung sa tingin ko ay magandang numbers na pwedeng pagsimulan, no. Kasi sa tingin ko, pag mas mababa pa dito ay sayang lang yung effort natin, sayang din lang yung ating puhunan, no. So pwede nating ilagay sa ibang paglalagyan kung ganun mas mababa pa sa numbers na to, no. So ang pag-uusapan natin ngayon is 200 heads, no, kasi sa tingin ko ito yung hindi ka masyado lugi pero hindi ka masyado maglalagay ng malaking puhunan, no. So guys, no, pag-usapan natin yung 200 heads at ito ba ay viable na at ito ba ay pwedeng pagsimulan, no. So ngayon ay gusto kong i-disclaimer lang, no, ang negosyo na to ay medyo risky, no, kasi syempre livestock ito sa mga panahon ngayon. Baboy nga ngayon halos walang nag-aalaga ng baboy. Yung mga nag-aalaga ng baboy lumipat sa pag-aalaga ng RTL. Napakarami natin ngayon na nag-aalaga ng RTL, dahil isa ako sa mga dating nag-aalaga ng baboy, ngayon ay nasa RTL business to. So disclaimer na hindi palaging profitable ang ganitong klaseng negosyo, no. So
may mortality to, merong pest ito, merong mga other factors na makakaapekto sa negosyo, no? So anyway, pag-usapan natin yung 200 heads. Magkano ang gagastusin mo, magkano ang iyong kita, at pwede ba itong gawing business. Mahalaga kasing tingnan, lalong-lalo na kung kayo ay mga bago pa lang, no, at saka magsisimula pa lang. Mahalaga na makita na kailangan natin pag-aralan ang negosyo, no? So kasi kung hindi natin alam paano patakbuhin ang negosyo, ano yung ins and outs ng negosyo, kailangan natin pag-aralan. Paano natin pag-aralan? Yan ay nakabase doon sa ating experience, no? So hindi kung wala tayong inaalaga manok, hindi natin may experience kung paano tayo mag-aalaga ng manok, ano yung mga ins and outs ng business, no? So maganda na pagsimulan yung 200 heads para matutunan mo kung paano natin patatakbuhin, paano aalagaan ng manok, at paano malalaman yung ins and outs ng business, no? So 200 heads is a good number, no? So kaya sa mga baguhan na katulad ko at saka sa gustong magsimula pa lang, sinasuggest ko na ganito yung numbers na pagsimulan kasi madali na mag-expand after na malaman natin yung mga ins and outs, no? Pero at the same time, hindi masasayang yung iyong effort, yung iyong pag-aaral, yung iyong negosyo, yung iyong pag-i-invest dito sa ganitong klaseng business kasi at kahit paano kikita itong numbers na to, no? Okay? So simulan natin sa 200. Magkano na ba ngayon ang manok sa market, no? Pag bibili kayo ng 16-week-old na mga manok na ready to lay chicken, ngayon ay nagre-range na ng 420 pesos ang per head delivered yaan sa Oriental Mindoro, no? Hindi ko alam sa ibang mga probinsya kung sa Iloilo, sa Masbate, sa Bicol o kung saan man, depende yan sa layo, no? So medyo mahal minsan kung malayo yung pagdi-deliveran ng mga suppliers, no? Medyo nagkakaiba-iba lang yan sa delivery fee, sa distance ng layo. Yung papunta ng Mindoro, 420 yan delivered sa inyong mga poultry. Okay? So 420. So 420 times mo yan sa 200 heads, nagkakahalaga yan ng 84,000 pesos. Okay guys? Hindi maliit ang puhunan, malaki ang puhunan dito. Yung 84,000 mo, pwede mo na yung gamitin sa ibang klaseng negosyo, malaki na yan. Okay? So 200 heads, 84,000 pesos ang inyong magagastos. No, so kailangan nyo, kung gusto nyo talaga na mangitlog ng malinis at saka namomonitor nyo ng ayos, kailangan nyo ng cages, no? So yung ready to made na yung mga cages na to nagkakahalaga ngayon ng 7,800 to about 8,500. So palagay na natin 8,500 yung nakuha mo, yung dalawang cage will cost about 17,000 pesos. No? So 17,000 pesos yan. Tapos syempre, kung wala ka pang housing, kailangan mo ng housing para sa mga manok mo na paglalagyan ng mga cages mo na medyo stable at saka safe ang mga manok mo. So sa 200, guys, kailangan mo ng 200 heads divided by 50. Kung kailangan mo ng 4 na cages times 4 pala yan. So, aabot ng 16. So, 4 times 8,500. 34,000 pala guys ang magagastos mo sa iyong cages. So all in all, yung housing mo, gagastos ka dyan ng 100 pesos per head sa iyong chicken. So mga more or less, sa housing, gagastos ka dyan ng 20,000 pesos. No? So all in all, i-add natin yan. So meron kang 84,000 plus 34,000 na sa cages, tapos yung 20,000 mo sa housing, magko-cost yan ng 138,000 pesos. So yan yung initial investment mo, yun yung initial capital mo, 138,000 pesos. Medyo malaki once again. No, pag-usapan ninyo ng inyong pamilya, ng iyong asawa, o kung paano kung gusto mo talaga na ilagay yung 138,000 mo sa ganitong klase ng negosyo, which is sometimes
okay din naman kung ikaw ay may plano na palakihin ng business. Okay, so ngayon, 138,000, dadating ang mga manok mo sa iyong poultry ng 16 weeks. So yung 16 weeks na yan, hindi pa sila nangingitlog, no? Ready to lay pa lang sila, no? So pakakainin mo pa yan ng almost 4 weeks para ikaw ay para yung mga yan ay mangitlog. So kailangan at least maka 20 weeks yung mga yan bago magsimula silang mangitlog. Yung iba 19 weeks nagsisimula ng pa isa-isang mangitlog, yung iba 20 weeks nagsisimula na silang mangitlog diyan. So okay, kailangan mong pakainin sa loob ng 4 na linggo ang iyong mga manok na yan. Kailangan mong painumin ng vitamins, kailangan mong bigyan ng antibiotics kung sila ay medyo tatamaan ng sipon o kung ano man. Kailangan mo silang painumin ng mga yan. So magkano ang gastos dyan? Kwentahin natin, kailangan mong pailawan yung mga yan, kailangan mo ng tray na gagamitin pag ikaw ay nangitlog na yung mga manok na yan. So, guys, 23, ang kailangan mo sa 200 heads na yan is, normally ang manok ay nangingitlog, kumakain yan ng feeds na 100 to 115 grams per day. No? So, kumakain, meron kang 23 heads, meron kang 200 heads, kakain yan sa 115, kakain ng 23 kilos per day yan. So, ngayon, ang average price ng feeds ay 32 pesos. I-times natin sa 23 kilograms yan is 736 pesos. Ngayon, sa loob ng isang buwan o yung 4 weeks, kailangan mong i-times sa 30 days yan, kakain in total ng 22,080 pesos ang inyong mga manok. So, 22,080 pesos ang inyong mga manok. No? So, pagpalagay natin ang kuryente mo ay 200, ang iyong meds, yung vitamins and minerals mo, at saka yung kung ano pa, mga 500. No? So, yung trace mo siguro gagastos ka dyan ng sa una, mga nasa 400 to 850 pesos. No? So, yung miscellaneous mo, just in case may kailangan kang bilhin at kung ano, no, ready na fund, mga nasa around 1,000 pesos per day. So, all in all, ito magto-total yan ng 24,630 pesos. No? I-times mo yan sa 20 months kasi yung isang cycle mo, yung total expenses mo, yung isang cycle ay 20 months. So, sa loob ng 20 months, gagastos ka ng 492,600. Yaan ay sa loob ng isang cycle. So, pag nag-alaga ka ng manok mula 16 weeks, papunta sa hanggang sa yan ay nangitlog, hanggang sa ikal mo na yan, 20 months ang cycle. No? Yan yung average standard cycle. Merong mas mahaba pa dyan. Kaya lang, syempre, kukwentahin natin sa standard dun sa 20 months. So, times 20 months sa isang cycle, 492,600 ang iyong total expenses. No? Okay? So, ipa-plus mo dyan yung initial capital mo na 138. No? So, 492,600 plus yung 138 mo na initial capital plus yung iyong yan. So, ang magiging gastos mo dyan ay 630,600. Okay? Ang magiging gastos mo ay 630,600 pesos. That is your total expenses. No? So, yaan mula sa pagkabili mo ng iyong mga manok hanggang sa ikal mo yan, ang magiging gastos mo ay 630,600. Yung initial na 138 plus yung 492,600 na iyong gagastusin. So medyo malaki, almost over 500,000. No? So yan ang iyong gastos. Ngayon, magkano naman ang income? Kaya bang kitain yung iyong gagastusin? Siyempre, kung ikay nagninegosyo, gusto mo na bumalik ang puhunan at magkaroon ng tubo. Okay, so ngayon, kwentahin natin yung pwedeng kitain. So 200 heads, no, times 0.85% kasi 85% ang standard na iniitlog ng mga manok na meron tayo. So pagka ang ating mga manok ay nasa 85% na, hindi lang 85 ito. Sa simula, nagsisimula yan sa 5%, 10%,
30%, 40%, 50, 70, 90, 80, 85, 90, 95, 98, nagaganon yan. Pero kakalculate natin siya doon sa pinakang standard, no? Standard calculated na percentage, yung conservative number. So, ang ginagamit karamihan ng mga nagko-compute ng income is yung 85%, no? So 85% times 200 is 170 eggs per day ang pwedeng kita ang kuhanin natin sa ating mga manok. Times natin yan sa 30 days, syempre, sa loob ng isang buwan, ita-times natin yung 170, 5,100 eggs ang pwede natin makolekta sa ating isang buwan na production. I-times natin yan ngayon dun sa 7 pesos per day, per egg, no? So 5,100 times 7 pesos, conservative price din ito. Pag ganitong Pasko, medyo mas mahal, umaabot yan ng 8.50, 9 pesos, 10 pesos, depende sa demand, no? So lagay natin lang sa conservative price na 7 pesos, okay? So 5,100 times 7 is 35,700 pesos. Ta-times natin ngayon yan sa isang cycle, yung 20 months. So 20 months, kanina tinimes natin yung gastos natin sa 20 months kasi isang cycle. Ngayon yung kita natin, ita-times din natin sa isang cycle na 20 months. So yung 35,700 times 20, kikita tayo sa isang cycle ng 714,000 pesos. No? So 714,000 pesos, ima-minus naman natin ngayon dyan yung idadagdag pa pala natin dyan. So pagkatapos sa isang cycle, no, meron tayong tinatawag na culling period. Ikakal na natin yung ating mga manok, no. So ibibenta na natin yung mga manok natin kasi hindi na sila nangingitlog. So atin na siyang ibibenta. So 120 per head ang nasa price market ngayon, market price ngayon ng kal na manok. So 120 pesos times 180 heads kasi meron tayong allotted na 10% na mortality sa ating mga manok. Mamamatayan tayo diyan, guys. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng allotted na 10% mortality. So times natin yan sa 220 pieces, so 180 yung matitira, times natin yan sa 120 pesos per head, kikita yan ng 21,000 pesos. So yung lahat ng natirang 180 times natin sa 120, yan ay mabibenta ng 21,000 pesos. I-times plus natin yung 714,000 na kinita natin sa isang cycle, ating kikitain lahat-lahat ay 735 pesos. Okay? 735 pesos, 735,000 pesos. Ima-minus ngayon natin yung ating 630,600, no? Yung 630,600 natin, ima-minus natin diyan para malaman natin yung net profit natin. So 735,000 minus 630,600 pesos. Yan yung total expenses natin. So meron tayong kikitain na 104,400 pesos, no? Sa isang cycle, kikita tayo ng 104,400 pesos. Okay? So i-divide natin yan sa 20 months, kikita tayo ng 5,220 per month. Divide natin sa 30, kikita tayo ng 174 pesos per day. Provided na hindi tayo gumagastos, malaki yung tubo natin, no? Kikita tayo ng at least sa isa sa 20 months ng 100,400, no? Hindi pa natin sinama diyan yung posibleng income sa pagbebenta natin ng manure ng ating mga ng ating mga manok. Pero bear in mind na ito ay nasa conservative price, no? 7 pesos lang, posible kasi na ibenta mo yung iyong sariling yung mga itlog na pinoproduce mo sa mas mataas na presyo, no? Pwede din na hindi lang 85% ang maging production mo, pwedeng 90%, pwedeng 95%, mas mataas dito sa conservative natin na presyo. Ngayon, ang kagandahan nito,
yung 85% mo dahil conservative siya, mababa siya, mas mababa ang computation natin sa posibleng kitain. No? So 104,000 is not bad, pero posible na mas malaki ito. Pwedeng 120, pwedeng 130, 150, depende doon sa price na available sa market at sa dami ng production na ipoproduce ng 200 heads mo na manok. So, ang tanong, worth it ba na alagaan ng ganito na kumita ng 174 pesos per day or kumita ng 5,220 per month sa iyong backyard layer farming, no? So worth it din ito kung ikaw ay walang ginagawa, sa bahay ka lang, o kaya naman ay nag-opisina ka, tapos sa pag-uwi mo sa bahay, ito yung ginagawa mo. Okay, ito dagdag income to. Ikalawa, kung may plano ka mag-expand at gusto mo lang pag-aralan yung negosyo, magandang gawin na ganito dahil kumikita ka, hindi sayang ang effort mo. At the same time, kung gusto mo mag-expand, marami kang matututunan sa pag-aalaga ng 200 heads na to. Kung hands-on ka, kung inaalagaan mo talaga ng ayos to, makikita mo yung ins and outs ng negosyo. Makakapag-establish ka din dito ng mga regular clients mo na pwede mo supplyan ng mga itlog pag nag-expand ka na. No? Okay, so guys, yan. Worth it ba? Sa tingin ko, worth it. At sa lahat naman nagtatanong kung okay ba tong business na to, okay siya. Actually, isang linggo na ako buhat nung dumating dito sa United Kingdom. At araw-araw ako may records ng mga kinikita. At ngayon, pagkaalis ko, kumita na ang business ng around 79,074, no, mula nung umalis ako nung December 9. So December 9, ngayon ay December 17, ay almost 79,074 pesos ang kinita ng business. Ilalas natin yung expenses, which is around 42,000. Up to now, yan ang ating expenses, 42,040. Pero ang pinakamalaking bulk dyan is yung feeds na 36,750, which is consumable for 2 weeks. Kakadating lang ng feeds natin kaya medyo malaki yung expenses ngayon. Pero carry over yan sa mga susunod na linggo kasi 2 weeks ang feeds na yon. So guys, maganda itong pagsimulan, no? Pwedeng pandagdag na kita. Pwede ba ito lang ang negosyo mo, hindi ito pwedeng ganun lang. Kung pagsisimulan mo lang to pandagdag kita, okay. Pagka ito ang gusto mong gawing negosyo, kailangan mo mag-expand. Kailangan mong paramihin yung iyong alaga. I would say mga nasa around 5,000 pataas, yan yung mga profitable na ganitong klaseng negosyo. So yun lang guys, kung nakarating ka dito sa dulo ng video na to, maraming salamat, and please click the like button, share, and comment kung kayo may mga katanungan dito sa ating mga videos na to, at sasagutin natin yan sa mga araw-araw naman tayong nagbabasa ng mga comment at sinasagot natin lahat, no? So kung kayo ay may tanong, may comment at saka may suggestion, please comment down below. Maraming salamat sa suporta, at please subscribe, no, para naman matulungan nyo din ako para magkaroon ng mas marami pa tayong video at ma-promote ni YouTube ang ating algorithm para tayo ay mas marami pang mas matulungan. Yun lang po, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod na video. Bye-bye!